Hi guys! Ayan na, ayan na. Guys, magbigay tayo ng reaction tungkol sa isang NAIA screening officer na di umano'y nagnakaw ng $300 sa isang Chinese national at saka isinubo daw yung pera para may tago yung ebidensya So, ayun guys, sa nangyayaring ito malamang may sasabihin naman dito yung mga DDS natin or yung mga DDS vlogger natin na yun is bumabalik na naman yung kalokohan dyan sa airport na yan. Kasi nung panahon talaga ni Tatay Digong dyan guys, alam natin yung nangyari. Yung laglag bala na nung panahon ni Pinoy talaga na hindi talaga ma-resolve talaga noon. Pero sa isang iglap lang talaga nung panahon ni Duterte, na-resolve na yon. Katapos at meron pa tayong naging issue dyan sa airport, yung nakawan sa bagahe. Especially sa mga OFW natin, yung mga nanggaling sa ibang bansa. Ganon. Yung bagahe at tinatastas guys, binubuksan talaga para nakawin yung loob, especially yung mga mahalagang bagay doon. So, nung panahon dito 30 guys, na-resolve din niya yon, nalinis niya yon sa isang iglap lang. So, yun guys, ngayon malamang yan ang sasabihin talaga ng mga DDS vlogger natin tsaka yung mga DDS supporters natin na bumabalik na yung kalokohan naman dyan sa airport. Alright? So, ayun guys, panoorin nyo ang video na to hanggang sa matapos para mas maintindihan natin. Before tayo magbigay ng reaction, panoorin muna natin yung video ni ate. Panoorin muna natin sandali guys. Ayan yung sinasabing Chinese national. Tumayo na si ate. Wow, sinubo nga talaga niya. Mukhang papel nga guys. Hindi talaga mukhang chocolate. Yan, uminom si ate. Yan, para pumasok sa kanyang ano. Wala. Pinasukan ng daliri niya. Ayan pa. Ganun ba kumain ng chocolate? Ginaganyan-ganyan. Ay nako, imposible. Yan, uminom si ate. Ay, nagkaroon siya ng panyo. May lumalapit na officer. Kasama niya ata ate. Baka boss niya to. Inuwasan ni ate. Ay, grabe guys. Ano sa tingin nyo guys? Chocolate ba yun? Parang hirap paniwalaan na chocolate yan, di ba? Kasi nga, tawag doon, kung kumakain ka ng isang chocolate or something ganon, at least nanamnamin mo muna yung lasa ng chocolate, di ba? Before mo siya lunukin. Ito talaga pinipilit siya lunukin. Uminom pa ng tubig para at least mas mabilis siya masok sa ano niya. So, para sa akin guys, parang imposible din talaga siya na chocolate siya guys. So, ayun, mahirap siya paniwalaan. So ayun guys, magbigay tayo ng reaction dito. Para sa akin dito guys, sobrang talagang nakakahiya sa ginawa ng nitong NAIA screening officer na to, nung si ate. So aside from that guys, nakakasira din to sa bansa natin, sa imahe ng Pilipinas. Especially dun sa tourism talaga kasi sila yung maapektuhan. Actually, sila yung maapektuhan dyan. Kasi itong parang yung biktima talaga isang Chinese national, baka turista ata to na pumunta sa Pilipinas, nagliwaliw or something gano'n. So hindi natin alam kung anong ginawa niya sa Pilipinas. So sa mga turista guys, magdadalawang isip na to na pumunta sila sa Pilipinas kasi nga sa airport pa lang guys, doon pa lang mabibiktima na sila ng katulad ni ate na pinagagawa niya. Sasabihin ng mga turista natin na may mga magnanakaw talaga sa Pilipinas na sa airport ka pa lang hindi naligtas. So, ayun. So, kailangan talaga gawa ng paraan ng mga ng management dyan sa airport kung paano nila to malilinis or something ganon. So, sa tingin ko naman guys, modus talaga to ni ate. Mukhang baka mamaya may kasabwat pa. So, hindi natin alam kung totoo man talaga yun, ninakaw talaga ni ate yung $300 na yan, kung pera talaga yan. So, dapat talaga managot din si ate.
At saka idamay na dito dapat yung kung sino man yung supervisor niya. Kasi hindi niya kontrolado yung tao niya. So dapat doon pa lang, dapat alam niya kung paano niya kontrolin yung tao niya. Yung isang ano ko dyan talaga, sira talaga yung Pilipinas dito. Hindi lang to kasi lalabas to sa ibang bansa, of course malalaman din nila. At the same time, yung mga turista natin na pumapasok sa Pilipinas, malalaman din nilang yung ganitong nangyari. So, isang kabawasan yan, isang kasiraan yan sa ating tourism talaga. So, kailangan na gumawa ng hakbang talaga dito ang government natin nang hindi na ito maulit. So sa akin guys, yung pinaka the best solution dyan, yun nga, one for all for one. Yung ibig sabihin, pag nagkamali yung isa dyan sa inyo, damay-damay na. So dapat kayo lahat tanggal kayo dyan sa trabaho na yan. Although mabigat yan, of course, marami sa akin hindi agree kasi nga, sasabihin nila, ba't ako madadama? Hindi ko naman kasalanan yun. Hindi naman ako gumawa ng kalokohan na yan. So bakit ako idadamay? So yun, but yung sa akin kung bakit ganun sinasabi ko guys, kasi sila mismo magbabantayan. Sila magkakasama magbabantayan. Sila mismo mag-uusap. Please lang wag tayo sasabihin nila yon. Please lang wag tayo gumawa ng ganitong kalokohan or kahit anong kalokohan dito kasi madadamay kami. Kung sa tingin mo gagawa ka ng kalokohan, ngayon pa lang umalis ka na, wag niyo na kami idamay. May mga pamilya din kami. Titinong nagtatrabaho dito, madadamay pa kami. Parang ganun lang sasabihin nila yun. Kaya yung gagawa ng kalokohan dyan guys, sigurado ako makukonsensya and at the same time, pag-iisipan niya muna ng maraming beses before siya gumawa ng kalokohan kasi otherwise, lagot siya sa mga kasamahan niya. Okay? So, doon pa lang, dapat malinis sa hari nila talaga na walang dapat gagawa ng kalokohan dyan. Kung tama yung ano ko, kung tama yung pagkakatanda ko talaga nung panahon talaga ni Tatay Digong, 'di ba yung panahon ni Tatay Digong, mayroon diyan nangyari yung sa mga bagahe na tinatastas talaga, binubuksan, yung pinipilit binubuksan yung bagahe para lang nakawin yung laman. So, nung panahon niya guys, of course galit na galit si Tatay Digong noon, bumaba noon, pumunta sa airport at saka sinabihan niya mismo yung mga airport officials noon na pag dapat may managot dito. Parang pagkakatanda ko pa nga ata nang parang binayaran yung kung magkano yung nawalan nung sa isang OFW ata from Canada ata yun. Na yung kung magkano yung amount na kumbaga in value ba, kung magkano yung total ng parang binayaran pa ng government, pinababayaran ni Tatay Digong noon. Katapos doon sa contractor ng employer na nagnakaw guys, na-terminate yung contract noon pagkakaalala ko noon. Katapos hindi na ni-renew. Okay? So dito siya ate kung hindi man to talaga direct sa government, ganun kung contractor din naman to, yung di ko lang kung sino yung employer ni ate dito sa nagnakaw na to ng na do Emanoy di mo ni nagnakaw ng 300 sa isang Chinese national. Kung hindi man to direct hire ng government or may contractor pa din naman to, dapat lang pati yung contractor guys managot din katulad ng ginawa ni Duterte. So ganun yung panahon niya na-terminate yon yung contract, hindi na rin ni-renew. Katapos nagbigay ng babala noon si Tatay Digong, ang sinabi niya noon na pag naulit pa yung nangyari na yon, yung nakawan ng dyan sa bagay na yon guys, pati yung mga airport officials talaga mananagot, papananagutin. Ibig sabihin sila lahat tanggal sa trabaho. Ay nako guys, ang nangyari noon guys, alam nyo ba is nalinis yon, hindi na talaga naulit. Yung panahon ni Tatay Digong, yung laglag bala nawala. Yung ngayon is yung nung bagahe din na nakawan nawala din. So ngayon guys, yung mga hindi ko masisisi kung magsasabi yung mga DDS vlogger natin at saka mga DDS supporter na bumabalik naman yung kalokohan natin diyan sa airport dahil nga yung siguro sabi naman nila yung dahil si PBBM, 'di ba, weak leader yung sinasabi nila guys. Yan ang binabato sa kay PBBM. But I'm just hoping naman guys na si PBBM is bababa dyan. At least sabihan niya talaga yung mga airport officials na gumawa ng hakbang na dapat hindi na talaga maulit yan. Or mayroon silang bigyan talaga ng mas mataas na parusa.
At saka yun nga, yung sinasabi ko na all for one, one for all. Kasi alam ko talaga yun ang sa akin ha, yun ang pinaka the best talaga na solution na mangyari dyan. Katapos si BBM din talaga. Kasi alam naman natin, maski si Senador Amy Marcos, sinasabi talaga na sobrang mabait talaga si BBM. So sa akin naman talaga, minsan, maging ano naman siya, maging matuto siyang magalit. Dapat magalit siya, wag muna na parang yun nga, parang bait niya talaga. Para at least yung mga tao niya magtrabaho talaga ng maayos. Hindi lang yung parang banjing-banjing lang, chillax lang talaga. So yun, ang pinaka the best talaga na gawin. Kasi nga, kung hindi talaga promise guys, maulit pa din to. Guys, sunod-sunod na nangyayaring dyan sa airport na kalokohan na yan. Okay, from immigration, dahil doon sa mga na-offload. At saka itong ngayon naman, nakawan naman sa mga turista dyan sa airport. Guys, ayun, dapat, ay nako talaga, dapat maging strong ka talaga dito. Hi, buhay Pilipinas! Only in the Philippines. How about you guys? Anong reaction nyo? Please leave your comment down below kung ano masasabi nyo. On that note, thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe if you are new to my channel. And see you on my next video. Bye-bye!